eh. Parang walang gagawin. So, nanonood ako ng paano maging artista sa Pilipinas. Kaya, tapos, doon ako nag-start bumili ng mga posts, shades, nag-acting na ako sa bahay na in-interview ako, ganyan. O, you know, diba, in-interview ako. So, I'm happy na this is Paano mo napapunta sa through my coaches. Kasi parang si Coach Jerome Gui, same school sila, Sir Mark, sa UST. Which is, nung din ako nag-high school sa UST. So, nag-meeting kami. Pinakain ako ni Sir Mark. Kasama ko pagkain. Naalala ko pa yung order ko nun eh. Kasi favorite ko yung baby back ribs. sa BBC to? Sa QC. Ayun. So, nung kinuha ka nila, hindi pa. Yes, as athlete. Pero parang may... Ang tawag ko nga sa rin hybrid. Kasi parang... kumbaga sa sasakyan, gas, tsaka electric. Ito parang athlete, artist. Which is nagawa naman si Kuya John Vic de Guzman. Ba't nakakatawa? Well, hindi ko hindi ko consider nakakatawa yung sarili ko. Pero thank you that's a compliment. Thank you so much. Kasama yung sa mga inaaral. Yung Pagpapatawa. hindi ko mas makita yung sarili ko rin pakatawa. Nakilala ka dun sa stint mo sa special. Oo. Paano mo napunta yun? Actually, wala po ako talaga idea doon sa especially for you. Pero, nakikita ko sa social media, sa Instagram, yung mga stories ng mga friends ko na na-meet ko sa workshop, ganyan. Showtime sila. Tapos, nag-message sa akin, Sir Mark, sa Viber. Ox pa sa'yo, sabi na yan, special. Hindi ko nga alam, di ba? Nanood muna ako ng isang episode. Pinanood ko yung episode ng kaibigan ko. Tapos, akala ko yung may ako yung may ex. Ayoko. Di ba? So, as searching naman pala. So, chila. Ako po na actually, it was fun. Super fun. Kasi, ang pangarap ko din yan, manood ng Showtime live. Pero hindi pa ako nakapanood kasi ako yung nandun. Ako yung pinanood. Pero, ayun. Actually, I was caught off guard dun sa first question. Kasi parang yung, yung pinaka-biggest secret na tinago ko sa parents ko. Ayoko talaga sabihin. Wala talaga. Tapos, ayun, parang 3 seconds ata ako nung nag-iisip. Kasi, tapos, I'm cautious din ako kasi ayoko naman yung sobrang tagal ko nag-iisip. So, 3 seconds. 1, 2, 3. 3 seconds ulit. Kasi nag-isip ako alternative. Wala na talaga. So, spill out ko na. Ayun, ang sinabi ko dati po kasi, nawala pa ako sa UST. And then, bumalik ako ng Pampanga for 1 year. And sinabi ko sa sarili ko na ayoko. Gusto ko bumalik. May gusto kong patunayan. Ganyan. And ginawa ko yung best ko. Actually, midway through the school year, nagko-contact na ako ng mga kakilala ko from other UAAP schools para in a possible transfer, senior high. And ayun, kaya wala po talaga akong tinitirhan kasi lahat ng schools pinag-trainingan ko. So, kung saan malapit yung school na pag-trainingan ko, kung may kakilala ko doon, tsaka ako makikita ko. Kaya yung kwento ko na wala po talaga akong tinitirhan. Sinasabi ko lang sa nanay ko, hindi, may tinitirhan ako dito, binigyan na ako ng door ng school na papasukan ko. Pero hindi ko sinasabi kung saan ako papasok talaga. Kasi hindi ko pa din talaga alam kung saan ako papasok. Binibigyan naman po ako ng pera ng magulang ko that time. Pero sobrang limited kasi ang mahal ng pamasahe. Lalo nag-training ako sa Lasal Subel, yung sa Alabang, sobrang mahal ng pamasahe. Very naman ako sa mga tao. And
yung mga tao naman parang generous. Kahit hindi ako alam mo yun, kahit kaya ko pang hindi kumain. Yung payat ko eh. Kahit, kung makikita niyo yung pictures ko dati, payat na ako ngayon. Sobrang payat ko dati. Kasi parang kaya kong taste na hindi kumain. Kung ilang taon mo? Nag-transition ko. When mag-grade 11, so 16 po. Ito mo yung naging independent. Opo, kasi 13 years old. 12 pala. After pala nung San Elementary, I was recruited by UST. Ayun, nasa Manila na po ako. Medyo na-addict ako sa chaos ng Manila. Alam mo yun? Kaya, I love it here. So ano yung pakiramdam mo naging interview na nangyari yung dream mo? Ang feel ko parang, wow, artista ka na. Mga ganun. Artist, ikaw ba talaga? Parang naisip ko, ako ba talaga to? Ganyan o panaginip lang. Pero naniniwala ako na that there's more to come. Hindi lang dito. Ready, of course, di ba? Tagal ko pinangarap to, hindi pwedeng hindi ako ready. Pero along the way, we'll learn, syempre. Hindi pa naman ako fully developed as an artista, di ba? I'm open to learning and with the guidance of our managers, I think I will not only good, I will do great. Ilang taon ka na? 21. Anong ride? 5'10". Yung actually ba kung sinesearch mo pa ng learning, anong bata ka ba? Wala nagsabi sa'yo? Madami po. Para maisip mo yun. Ang dami Maniwala ka nagsabi. naman. Nakaka-flatter ako, pero there was a time na meron sa school, di ba, elementary, may mga career ganyan. Mag-suot ka na kung anong gusto mong career tas career day sa school. Alam ko, bata pa ako. Tapos, edi dinner. Sit down ko sa table ng parents ko. Ano bang gusto mo maging paglaki anak sa dentista, abogado, syempre yung mga professional na di ba, nakakasosyal. Syempre ako, point lang. As in, sobrang, ganun kasi personality ko parang prangka talaga ako kaya ever since. Ang sabi sa akin, ayan sabi ko sa magulang ko, gusto ko mag-artist. Tapos, yung reaction nila, ano? Tapos yun, parang sila, marunong ka ba kumanta? Which is, hindi talaga ako marunong kumanta that time, di ba? Marunong ako sumayaw. Lalo na hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako marunong hindi pa rin ako talaga marunong sumayaw. Marunong ka bang parte? Ay, parang syempre, yung the kid in me, parang nasaktan ako, pero hindi ko nakita. And kaya parang feeling ko, yung phase ng buhay ko, nasa perfect timing talaga. Nag-start siya ng pandemic kasi na-stop lahat. So, nawala yung volleyball, nagkaroon ng options, and nagkaroon ng opportunities. So, reaction nila ngayon? Artista ka na. Hindi ka na free. Reaction nila. Masaya. Diba, parang masaya, pero alam mo yun, there's more goals there. Lalo na gusto kong mabigyan ng yung iba, di ba, mga artista, gusto mabigyan ng bahay, mga pamilya nila. Ako gusto kong bigyan ng negosyo yung akin. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakata. Actually, contractor. So yung tawag sa mga construction, mga contractor. Magkasama sila ng mga pisan niya dito. Pero syempre ako bilang mga kapampangan, we're known for very confident and mayabang, di ba? I treat myself as mayabang din ako. Gusto ko kasi may sarili siya. Gusto kong i-give back and gusto kong meron nagka-trending ngayon ng movie yung how to make millions. Gusto kong ibigay din yun. Actually, ito pa pala, pero gusto ko pa gusto ko ibigay sa mga lolo ko both sides habang nasa sa mundo. Kasi eventually, di ba, yung story nga niya kanina. Ang hirap nun eh, kasi parang gusto mo ipakita na successful na ako, pero hindi na nakakita. Pero, blessed pa rin ako ngayon kasi buhay pa sila and ma-witness nila yung mga gagawin nating trabaho or mapanood sila. Question lang din, anong reaction mo kasi
nung nakita namin yung Twitter, yung ex nung nag-guest ka sa Especially For You, hinahanap ka na ng mga tao at ang daming parang nagka-crush sa'yo. Yun yung parang after especially for you, nung pagbalik namin sa standby area, yung cellphone ko hindi tumitigil, as in. So hindi ko alam ano unahin. Wala akong ma-replyan kasi lahat, actually, pati yung mga kaibigan ko na hindi ko na nakikita. Mga gano'n na nag-message. Actually, hindi ko alam kung anong unahin ko. Hindi ko alam. Ang una kong hinahanap na message is yung nanay ko, tatay ko, sila Sir Mark, managers ko, and sa team, sa UP. Sila yung una ko, pero this may sound so mayabang, pero hindi po ako nabigla. Diba? Hindi po ako nabigla. No expectation, pero pag mga ganyan, hindi po ako nabigla. I'm just happy. Appreciation ng mga tao. Yun. Meron eh. Lalo na pagkain. Meron one time, umuwi ako sa Pampanga. Kakauwi siya after a busy schedule. Kumain kami ng family ko sa isang resto. Tapos yung receptionist sabi niya, sinupunod kita. Talaga? Sabi ko, talaga? Thank you sabi ko. Tapos sabi niya, ma'am, alam mo yung secret ko. Sabi nanay ko, oo, matigas ulo niya eh. Sabi niya. So, yun, parang nakakatuwa. Pero, hindi na rin talaga nakikita kasi na-manifest na natin. Naku. Pinrepare ko to eh, pero kasi ang dami nila. Alam mo, I mean, hindi siya ngayon. Parang pinrepare ko matagal na. Isip ko na siya. Madami, pero sige, magbibigay ako ng lalaki mo na. Unang-una, syempre idol. Daniel Padilla, gusto ko siyang makatrabaho kahit boy-boy niya lang ako sa, alam mo yun, sa XN or something. Basta gusto ko siya mag-meet, maka-work. And sa babae naman, sa maging leading lady. Siguro ito na lang kasi ito yung pinaka-latest. Actually, bago talaga ito eh. Kasi alam mo yung Beanie, di ba? Sobrang sikat ng Beanie ngayon. Tapos may recent Star Magic All-Star Games. Makarap ko din yun. Shoutout sa inyo guys. Baka naman. So, ayun. Si Mika. Kasi setter din siya. And volleyball nilalaro niya. Tapos number 8 siya, which is my jersey number din. So parang nakakatuwa. Tapos I love her hair. The red hair. I love her hair. Tapos ang galing niya pa sumayaw. Siguro pwede ko siyang turuan mag-set ng content. Tapos turuan niya ako sumayaw. Pero sino yung nakita mo na na stars ko? Stars. Bigla. Daniel pa din yan. Daniel pa din yan. Doon. So, Pictures ng mga ay, sa ano po, sa Vogue Man launch, Miss Nadine Booster. Picture talaga ako sa kanya, sabi ko Kuya Alfred ng Booster. Mga pictures dito, sabi niya, sige, tatapangan ko lang ng pre. Sabi niya, picture tayo. Picture mo din ako, sabi niya. Kaya yun, si Miss Nadine.